Ano ka naman? Siguro mga aabutin na naman ng mga mahigit 2 oras ang biyahe natin ngayon, guys. Papunta kami sa Balod. Kung napanood nyo dati sa ating vlog nung nakaraan, doon natin sinubukan kung ilang litro ang makukonsumo nitong ating XRM 125. Papunta na naman ulit kami doon, pero baka hindi na muna natin subukan kung nagbago ba ang kanyang gas consumption sa mga ganun kalayo na binibiyahe namin dito, guys. Kasi baka hindi pa ako makapag full tank agad, baka may puntahan pa kaming iba, kaya hindi ko masusukat yung diretsong takbo namin papunta dun sa Balod. Sa lahat ng bibiyahe ngayon, sa lahat ng bumibiyahe araw-araw, ride safe sa ating lahat. Sa nang nakaraan, guys, ay nag change oil tayo, at yung ginamit na langis doon sa kasa ay hindi na katulad ng dating ginagamit sa atin, guys, no? Nakalimutan ko yung pangalan, pero ipopost ko na lang sa script. So ngayon, dahil maglo-long rides kami, susubukan na din natin ang performance ng ganoong langis sa mga ganitong long rides. Medyo mainit na yung panahon, hindi kami nakalis ng maaga-aga. Baka darating kami doon ng mga alas 11 siguro ng umaga. Tamang takbo lang. Dito na rin muna tayo magpapa full tank kasi mura ng konti yung gasolina dito. Full tank lang po. Ay, wala galing. Wala ka man dito. Sige, dito na lang. Salamat. Wala silang unleaded doon, kaya mapipilitan talaga tayo dun sa Petron. Sa bagay, halos maliit lang naman yung diferensya. Unleaded kasi yung ginagamit natin dito. So kasi yung nakasanayan nating gamiting gas, magmula pa noong una nating motor, unleaded na yung ginagamit natin, yung kulay green. Full tank lang po. Opo. Ayan, guys, nakapagpa full tank na ulit tayo. At nasa 170 lang yung ating na full tank. Ito rin yung kinagandahan kapag ganitong maliit lang yung tangke mo, kasi hindi masyadong malaki yung gastos sa gasolina. At isa pa, maliban sa hindi masyadong malaki yung gastos sa gasolina kasi maliit lang yung tangke, matipid pa itong ating XRM 125. Kaya naman sulit na sulit siya sa ating mga long rides. Dito lang naman na part, medyo matatagalan tayo ng konti kasi ma-traffic dito sa amin, guys. Pag lagpas na dito, nasa part na kami ng Malinta, hindi na masyadong ma-traffic. Nabanggit din natin kanina, guys, yung tungkol sa pag-change oil natin, at iba na yung nagamit nating langis, iba na yung pinagamit sa atin ng kasa. Iwan ko lang kung wala na silang available katulad ng sa ginagamit ko dati, yung Honda Pro, o baka yun lang talaga yung recommended nila na klase ng langis. Parang pangalan nun, hindi ko alam kung tama yung pagbasa ko, Eneos o Enos, parang ganon. Tinanong ko nga yung nag-change oil kung maganda ba yung ganyang klaseng langis. Sabi niya sa akin maganda naman daw. Ayon dun sa kasa, dun sa pinag-change oilan natin, yung next na change oil nito ay after 2,100 kilometers ulit. So ngayon ay nasa 4,300 plus. So medyo matagal-tagal pa, pero baka hindi na natin dalhin dun sa kasa dahil may bayad na ang labor. So madali lang naman yung pag-change oil, alam naman natin yan. Susubukan natin yung langis na ginagamit natin dati sa ating motor, yung Shell Advance. Pero baka meron kayong mai-recommend na mas magandang langis, guys, doon sa Shell Advance o sa ibang langis. Paki-comment na lang kung sakaling meron kayo, guys. Baka naman magka-idea tayo na para dito sa ating XRM 125. So, sa ngayon, nasa 7 months na mahigit itong ating XRM 125 sa atin. At wala pa naman tayong mai-encounter na mga malalang issue sa araw-araw na paggagamit natin ito. Yung mga minor issue lang naman, katulad ng mga nabanggit natin sa ating mga nakaraang video.
Ganun lang din naman yung ating mga na-experience dito. Para sa akin siguro yung pinaka malalang experience ko dito is nung maplatan ako ng ilang beses. Inaasahan mong may tire sealant ka, pero nung time na tinamaan ng malaking tinik yung gulong ay hindi naman malaki, pero yung maplat ka parang hindi umubra yung tire sealant. Sa pagiging komportable talaga ng motor na ito sa mga long rides ay sulit talaga. May nag-comment nga, nagtanong sa atin kung kakangalad din ba ng kamay ang XRM kapag ka mga malalayo yung biyahe. Sa akin, hindi naman. Siguro kapag ka mataas ka, syempre yuyuko ka, baka siguro. Pero yung katulad kong hindi naman mataas talaga, parang saktong-sakto lang sa akin yung taas ng manobela ng XRM 125, yung manobela at yung kanyang upuan. Hindi naman ako nakakaramdam ng ngalay, maliban na lang sa pamamanhid ng aking kamay, yung dito sa right side ko. Siguro sa silinyador siguro. Pagdating sa pagiging komportable sa pagdrive sa XRM 125, okay talaga. So guys, pasensya na din minsan kasi meron kayong mga tanong tungkol sa XRM 125, tungkol sa makina, yung kung paano pag-install ng mga dapat i-install like hazard lights o kung ano-ano pa man yan. Pasensya na at hindi ko po talaga masasagot yan. Kasi katulad nga ng sinabi ko dati, ako ay baguhan din sa pagmumotor, baguhan din sa paggamit ng ganitong motor, itong XRM 125. At syempre hindi naman tayo mekaniko, kaya yung mga tanong nyo po ay hindi ko talaga masasagot. Kaya ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo lahat. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi tuloy kayo nanonood. Pagpasensyahan nyo na rin guys kasi yung ating camera ay medyo magalaw. Wala kasi itong stabilizer, itong ating J-Cam 4000. Kaya pagpasensyahan nyo na guys. Siguro ang oras ngayon ay nasa alas 9 pa lang or mag-aalas 9 pa lang, pero ramdam mo na talaga yung init ng panahon. May mga nagsasabi minsan tungkol sa XRM 125 guys na ilang months pa lang daw na paggamit nila, may mga problema na kagad na na-encounter sila sa kanilang XRM 125. Tulad ng humina yung hatak ng kanilang motor at yung iba naman may mga malagutok na tumutunog sa kanilang makina. Ewan ko lang, baka siguro hindi naman yung bang sinasabi na baka hindi pare-parehas yung pagkagawa. Ikaw naman alam. Kasi yung iba, wala namang mga issue na ganun. Pero yung iba, meron. Katulad nga nitong sa atin. Minsan kapag ka umaga at kapag ka pinandar ko kaagad siya, tapos pinatakbo ko at magsi-second gear ako, yun nga, yung parang mabigat siyang ikambyo. Pero pumapasok naman. Pero kapag ka pinainit ko muna yung makina, tapos saka ko siya patatakbuhin, mag second gear ako, pumapasok naman siya pero hindi siya ganun talaga ka-smooth. Maliban na lang kung matagal mo na siyang ginagamit at magkakambyo ka ng second gear. Pero sa ibang gear, like first gear or other third gear or fourth gear, hindi mo naman siya mararamdaman kapag matagal mo siyang hindi ginamit. Ewan ko lang kung ganun din sa inyo guys. Pero tulad nito na matagal na, medyo nagamit na natin, medyo malayo-layo na yung nabiyahe natin, tapos mag second gear ka, okay naman guys. Yung isa talaga na hindi pa nawawala, katulad ng dati pang problema ko dito, ay yung disc brake. Hindi talaga nawawala yung parang kinikis-kis na bakal, parang ganun pa rin, parang hindi pa rin, parang kinikis-kis na bakal, parang ganun. Pero okay naman kasi kahit ganun, kahit na mayroong tumutunog, eh hindi naman nababawasan yung kanyang performance.